Shalom. Pagpalang araw sa lahat. A blessed Saturday to all. The Catholic Bible readings. The first reading of today is taken again from Acts chapter 13, verses 44 to 52. First reading. This is a Preaching in the Wilderness series. As the word of the Lord, as the word of God says, that preach the good news in season and out of season. 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 5. Acts chapter 13 verses 44 to 52. On the following Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, "It was necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth." Then the Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. The Jews, however, incited the women of prominence who were worshippers, and the leading men of the city stirred up a persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their territory. So they shook their dust from their feet and in protest against them and went to Iconium. The disciples were filled with joy at the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. So that is the first reading. The psalm is from Psalm 98 verses 1 to 4. Sing a new song to the Lord, who has done marvelous deeds, whose right hand and the holy arm have won the victory. The Lord has made his victory known, has revealed his triumph for the nations to see, has remembered faithful love toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the victory of our God. Shout with joy to the Lord, all the earth. Break into song, sing praise. Amen. So that is the psalm. Alleluia, alleluia. If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord is taken from St. John chapter 14, the Gospel of St. John chapter 14, verses 7 to 14. Glory to you, Lord. If you know me, then you will also know my Father. From now on you know him and have seen him. Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long time, and you still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say you show us the Father?
Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The word that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father. And whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, shalom. Yan. Isang pinagpalang Saturday morning. So, ang Ebanghelyo, ang first reading, marinig natin na si Saint Paul na dating taga-usig ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay siya na naman ngayon din ang siyang inuusig dito sa unang pagbasa. Sila ni Barnabas. Siya dati ang taga-usig, di ba? Siya dati ang taga-usig ng mga Kristiyano, mga taga-sunod ng Panginoong Jesucristo. Makita natin doon sa Acts chapter 8. Then, pero ngayon, since na nagkaroon siya ng conversion experience doon sa road of Damascus, and because of that great experience ay inalay na ni Saint Paul ang kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo. At dito nga sa parte ng unang pagbasa kung saan sila na rin inuusig ng mga Hudyo sa ngayon. So, ang taga-usig dati ay siya na ngayong inuusig. So, yan yung sabi niya, supposed to be ang mga Hudyo ang siyang magdadala ng liwanag sa buong daigdig kasi sila yung pinagpahayagan ng Diyos ng katotohanan patungkol sa kanyang anak, patungkol sa plano niyang pagliligtas. Pero since hindi nga nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo, so sabi dito ni Saint Paul sa Acts chapter 13 na sabi rito, it was necessary, verse 46, both Paul and Barnabas spoke out boldly and said it was necessary that the word of God be spoken to you first. But since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now return to the Gentiles. For the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. So, they're supposed to bring the light to the Gentiles kasi sila ngayong unang tinawag. Pero hindi nga nila ito pinahalagaan, hindi nila tinanggap na ang Panginoong Jesucristo ay ang siyang Mesiyas na dumating na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Siguro ay maintindihan din natin ang mga Hudyo kung bakit gano'n kasi diba, katulad ng mga previous ko na sinishare kasi because during that time they are under the suppressive government or ng empire ng Roma. So alam nila na ang Mesiyas ay magmumula sa lipi ni Haring David. So si Haring David ay isang mandirigma na hari. So they are thinking most possibly na ang supposed na Mesiyas na darating ay isang magiting na mandirigma. Or the less is magiging propeta or magiging liberator katulad ni Moses. Kasi si Moses, di ba, hindi rin naman gumamit ng dahas sa pakikipagdigma para mapalaya ang bayang Israel sa kamay ng mga Ehipsyo. Yet, here comes
itong sinasabi na Mesiyas ay nagpapagaling ng mga bulag, nagpilay, mambubuhay ng mga patay, ay nagpapalayas ng demonyo. Yet, pagdating dito sa punto na ito ay hindi sila pinalaya doon sa kamay ng mga Hudyo. That is why maybe the reason why ni-reject nito ng mga Hudyo ang Panginoon Kristo. Kasi yung tinatawag na, yung sinasabi ko before na, yung expectation versus the of reality. Kahit sa atin naman, di ba? Ganun naman sa atin, kahit tayo, maintindihan natin bakit itong mga Hudyo na ito ay ayaw nilang tanggapin ang Panginoon Kristo. Kasi tayo may sarili, may mga karanasan din tayo na ganyan na kapag ang expectations natin, nakatuon tayo sa expectations natin, then it turns out na ang ini-expect natin hindi nangyari, talagang madi-disappoint talaga tayo. So, dito makikita natin ang mga Hudyo na disappointed sila. That is the reason why they did not accept the Lord Jesus as the Messiah, as the Christ, to liberate them. Kasi ang liberation na ina-expect nila is yung liberation from the hand of their enemy. Pero ang sabi doon, malinaw naman yung pinahayag doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, na ang sinabi doon nung bago ipanganak ang Panginoon Kristo, ay sinabi doon na sa Matthew 21, 22, 23, Matthew chapter 1 verses 21 to 23, sabi dito, ito yung pahayag kay Saint Joseph, sabi niya, "She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." Yun yung sinasabi. Hindi niya sinabi, he will save his people from the hands of their enemies, their captors, or their oppressors. And then verse 22, "All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. So yun yung that is why hindi nakapagtataka na hindi nila tinatanggap ang Panginoon sa Kristo. So, and because of that, ay sabi ni Saint Paul ay dadalhin namin itong mabuting balita na ito sa hintil. At yun nga ang naging resulta na tayo pa ngayong mga hintil ang siyang nagdadala ng liwanag sa buong daigdig. So, nakita naman natin na very clear naman na nung hindi nila tinanggap ay pumunta sina Saint Paul sa Roma at sa iba't ibang lugar at kung saan tinanggap ang pananampalataya. So from Jerusalem to Rome, and then from Rome abroad sa iba't ibang lugar. Kaya nga, kung babasahin natin dun sa Romans chapter 1 verse 7 and 8 na sabi dito sa Romans chapter 1 verse 7 and 8, dahilan sa hindi tinanggap ng mga Hudyo, then dinala nila sa ibang lugar, at especially sa Roma. Sabi dito, "To all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is heralded throughout the world." So you see, and then after that ay lalong lumaganap. So, pero may kwan din si Saint Paul sa atin, may babala din dito sa Biblia na tayo na mga hintil din ay hindi dapat magmalaki or magiging proud. Bakit? Na tayo yung mas nauna pang kumilala sa Panginoong Kristo. So makikita natin kung babasahin natin dito sa sa Romans chapter 11, dito pinaliwanag ni Saint Paul na time will come, hindi dapat tayo magmalaki na mga hintil na tayo yung tumanggap ng pahayag ng Diyos, tumanggap sa Mesiyas. Pero of course, kung babasahin natin dito sa Romans chapter 11, makikita natin na time will come that these people also, because they are the first chosen people of God, ay babaling ng Panginoong Jesucristo ang kanyang paningin sa kanyang bayang Israel. Dito sa Romans chapter 11, sa basahin natin sa Tagalog.
verse 11, verse 1, sabi niya, ito ngayon ang tanong ko, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi, ako isang Israelita, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang natira at ibig pang patayin din. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Gayon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinirang niya nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa, sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi ito may tuturing na kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng buong Israel ang kanyang ninanais sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lamang magkamit ito. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng mga anhid na diwa, mga matang di makakita at mga taingang di makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpista, isang katisuran at parusa sa kanila, lumabo sa lang kanilang mga mata, nang di sila makita at sila'y makakuha at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ibig sabihin ngayon, natisod ang Israel at ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi, ngunit dahil sa pagkatisod sa mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintilang kaligtasan, nang sa gayoy mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan, ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Okay, so yan. Then, as the story goes on, ito naman sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Romans 11 verse 13, huyamang ako'y apostol ninyo, pinangangarawan ko ang aking misteryo, upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayon maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pagkikipagkasundo sa sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para ring pagbibigay buhay sa patay. Yan. Sa verse 19, sasabihin mo na pinuputol ang mga sanga upang ako'y maiugpong. Totoo yan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos, ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghinayangan. Dito'y makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nanalig sa Kanya, subalit mabuti sa inyo kung nanatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi ikaw may puputulin. Ang mga Hudyo ay magdudurugtong uli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig sapagkat may kapangyarihan ng Diyos na gawin iyon. Kung ikaw na sanga na olibong, ikaw ay niugpong sa tunay na olibo, kahit laban sa likas na paraan, gaano pa kaya ang sanga na tunay na olibo na hindi may ugpong sa talagang puno? So, yan. Sa verse 25, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. So, yan yung sinabi ni St. Paul. Though they are not accepting the Lord until now, so it is God's. It is sa kamay na ng Diyos ito. Siya na may gawa nito, siya na yung bahala dyan. What you need to do is to pray for them. So, yun yung magawa natin, pero hindi tayo pwede magmalaki na ang mga Israelita ay hindi pa rin sila tumatanggap sa Panginoong Kristo. Ang Panginoon na ang bahala sa kanila dyan. Kasi kung paano niya ang kinonvert si St. Paul at naging kanyang alagad na magpahayag ng mabuting balita para sa mga hintil, then he can do
more about his people, Israel. So yan. Then dito sa Ebanghelyo, sa John chapter 14, verse 7 to 7 to 14, John chapter 14, verse 7 to 14, is karugtong ito kahapon nung sinasabi ng Panginoon na siya yung daan, katotohanan at ang buhay. And then, nagtanong si Felipe na ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y sapat na at kay may maniwala. Sinabi ng Panginoon, matagal na inyo akong kasama, Felipe. Nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Then makikita natin ito actually kung babasahin natin ang buong aklat ni St. John ay pagpapakilala ng Panginoon Kristo, lalo na dun sa John chapter 10 verse 30 na ako at ang Ama ay isa. So kung titingnan natin itong John chapter 14 verse 7 to 10 is parallel lahat doon sa mga unang pahayag sa Ebanghelyo ni San Juan, na doon pa lang sa prologue ni St. John is napakalinaw naman. Kaya nga inuna doon sa prologue pa lang, very clear na kaagad yung declaration patungkol sa Panginoong Kristo na sinabi doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, di ba? Sa very start ng Ebanghelyo ni St. John, na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He was with God in the beginning. Then sa verse 14, very clear na and the Word was made flesh and dwelt among us. At namuhay sa piling natin. So kung may mga pahayag si St. John, may other part ng gospel sa St. John na it seems to be contradictory, ay dapat ma-reconcile natin doon sa prologue niya, doon sa pasimula ng kanyang ebanghelyo. Lalo na kapag sinasabi na halimbawa, kasi may mga tao na ayaw, di ba, patuloy palagi ko inuulit-ulit na may mga tao na hindi siya tinatanggap ang Panginoon Kristo na Diyos, at pilit nilang itong ipinapalabo itong prologue ni St. John sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14 ay pilit nilang pinapalabo, at ngunit i-quote lang nila yung verse 14 ng John chapter 8. Pero kung ikaw malaya ang kaisipan mo na without any manipulation from ng mga ibang mga tao or ng iyong mga tagapagturo, kung babasahin mo at intindihin ang John chapter 8, John pa lang sa John chapter 8 ay nagpapakilala ang Panginoong Kristo na siya ay Diyos. Hindi lang dapat yung focus mo to read that chapter 8, yung verse 40. So yun mga kapatid, kung babasahin na entirely ang New Testament, makikita natin na ang Panginoong Kristo, yes, tao, kasi nagkatawang tao siya. Very clear naman yun. Hindi naman natin yun tinatanggihan, hindi natin yun tinatakasan. Sapagkat ay napakalinaw, kung babasahin natin ang entire New Testament, kung makita man natin may sinasabi na tao siya dyan, chapter 8 verse 40, 1 Timothy 2:5, it is because the Lord Jesus Christ ay nagkatawang tao. Yun yung malinaw mga kapatid. At maintindihan natin kung bakit siya nagkatawang tao, sapagkat sa salvation history ay simula ng magkasala ang tao ay kinakailangan nilang magpatulo ng dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya may tinatawag silang Day of Atonement. Kaya kung babasahin natin dun sa Hebrew chapter 9 verse 22, na sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. That is why kung makikita natin, since the very beginning, from Genesis, makikita na natin doon yung pagpapatulo ng dugo bilang prefigurement or pagbabadya ng gagampanan ng Panginoon Kristo na kanyang gagawin na pag-aalay ng kanyang dugo sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Kagabi ay napadaan ako doon sa Taguig, sa isang barangay ng Taguig, sa Pinagsama yata yun. So yung barangay dyan sa Pinagsama, or kapakit sa Lower Bicutan Sa Lower Bicutan, may ako dyan, may mga barangay dyan na may isang pastor na nagpe-preach
sa radyo or sa sound system ng barangay na parang centralized siya. May mga speakers sila, may mga speakers sila all throughout their barangay. So nagpipreach yung pastor doon, ay wala ka talagang choice kundi marinig mo, maliban kung mag-earphone ka para hindi yung marinig. At ang pinipreach nga doon ng pastor is about the salvation. Pero bakit nga ba? But many of the people, it seems that they don't care anymore because hindi natin alam kung why we need salvation, why we need the Lord Jesus Christ. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinaka-very cause why we need the Lord Jesus Christ. Kasi di ba nakita natin doon sa beginning pa lang na nung kasala ang tao, si Eva at Adan, ay ang babasahin natin doon sa 1 Corinthians chapter 15, makikita natin doon na because of the first men na nagkasala ay na ipasa sa atin itong mga kasalanan ito, na contaminate tayo, the entire human race, at mga ipanganak pa na contaminate ang pagkakasala ni Eva. Makikita natin yun sa 1 Corinthians chapter 15. Pakibasa na lang, just read your Bible in 1 Corinthians chapter 15. Then, makita natin doon pa lang sa Genesis, sinabi doon na huwag ninyong kainin yan sapagkat mamatay kayo kung kakainin niyo yan. Nung kinain niya, they indeed died. Then, kaya nga doon sa Romans chapter 6 verse 23, that for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Then, makikita natin, babasahin natin sa Old Testament, makikita natin yung pag-aaral nila ng mga hayop para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Then later, unti-unti na lumilinaw yung Genesis chapter 22 na pinakita doon na si Isaac supposed to be ay alay ni Abraham is may ipinadala ang Diyos na ram or tupa na nasabit ang sungay sa sanga ng mga kapuno, at yun ang inialay ni Abraham. Then, tuloy-tuloy makikita natin na yung sa Exodus chapter 12, yung Passover lamb, na makikita natin na yung Passover lamb ay hindi na yung lamb na kanilang ihahandog ang magiging para lumampas ang kamatayan sa atin, kundi ang Panginoon Kristo na mismo ang Passover lamb natin. At makita natin na during the Last Supper, on the feast, on the eve of the Passover, nung gabi na niyon, nung Passover, ay nag-institute ang Panginoon ng Thanksgiving, ng Last Supper, ng Eucharist that we are calling now, that He is already our Passover lamb. So, bakit na kailangan natin tagapagligtas? Sapagkat ang handog ng tao, ang handog natin ay hindi makatutubo sa atin. Na anuman kalaki yung ating kayamanan, anuman ihandog natin is hindi makasasapat dun sa pagkakasala ng tao na ginawa ng una nating mga magulang. Kaya nga, kung babalikan natin yung it is continuously ko inulit-ulit, doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, makikita natin doon na sinabi na kung mag-asala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanya. Ngunit kung mag-asala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan para sa kanya? Wala pong magiging karapat-dapat na sino mang tao na ipinanganak noon hanggang sa kasalukuyan ang maaring makatutubos sa atin. So that is why isinugo ng Panginoon ng Diyos ang anak, ang kanyang bugtong na anak, John 3:16, di ba? Memorize natin yan. Hindi ko lang alam kung memorize din ninyo. Gayon na lamang ang pag-ibig, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish but might have everlasting life. So, the 1 Samuel chapter 2 verse 25, walang maging hayop man, dugo ng hayop, or maging yung dugo ng sino mang tao, ay walang makasasapat para ma-reconcile tayo, para mapanumbalik ang relationship natin na putol sa Diyos. Sapagkat sinabi doon sa 1 Samuel 2:25, kung mag-asala ang tao sa kanya kapwa, maaring may mamagitan sa kanya, ang mamagitan sa kanila. But kung ang tao ay mag-asala,
sa Diyos, sino ang maaring mamagitan? That is why isinugo ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi hindi nga makasasapat kahit anumang ialay natin, kahit yung dugo ng ilang kalibong tao ang ialay, hindi makasasapat. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo ang siyang gumanap nito. Kaya that is why the Lord Jesus Christ, He is God from the very beginning. He was sent by His Father to offer Himself for our redemption. Mark chapter 10 verse 45. Kasi hindi sapat. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, so therefore ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao. Hindi lamang tao, nagkatawang tao siya. Yes, as a Catholic, we believe yung tinatawag na hypostatic union, na 100% He became human, but still, His divinity, He is yung pagiging Diyos niya ay nanatili. Kasi doon sa Philippians chapter 2, verse 5, ang sinabi niya doon is, verse 5 hanggang 8, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay bilang isang alipin. Hinubad yung kanyang katangian. Ano ba yung mga katangian ng Diyos? Hindi espiritu siya, hindi siya makikita. Paano siya mamatay sa krus kung hindi siya magkatawang tao? Paano niya may aalay yung kanyang sarili kung hindi siya magkatawang tao? At kung hindi siya magkatawang tao at maialay kanyang sarili, paano tayo matutubo sa ating mga kasalanan? Baka until now, baka maghandog pa rin tayo ng dugo ng kordero nang walang kapintasan. So ang Panginoon Jesucristo ay kordero ng Diyos na walang kapintasan. Di ba? So John chapter 1 verse 29, kinilala siya ni Juan doon, ni Juan Bautista. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Alam natin na ang kordero na ihandog ay dapat walang kapintasan. Ang Panginoong Jesucristo ay walang kapintasan. So siya yung karapat-dapat na ihandog para sa ikatutubos ng kasalanan natin. So kung tao ang Panginoong Jesucristo, walang kwenta ang kanyang dugo na inihandog sa krus. Kasi wala nang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya nga mismo, that is the purely grace of God. Wala tayong ginawa. Yun yung tinatawag na grace. Kaya kung babasahin yung Ephesians chapter 2 hanggang verse 1 to 9, maintindihan natin bakit sinabi doon sa 8 and 9. For by grace, you have been saved, and not by your works. Kasi wala naman tayong ginawa. Ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan para matubos tayo. That is the grace of God. Our Lord Jesus Christ, yung grasya niya. Ibinigay niya ang kanyang anak. Kasi alam niya yung ginagawa nating effort sa paghandog is yung effort nila na paghandog ng atonement nila, yung kordero, is a prefigurement, actually, again, na nagagampanan ng Panginoong Jesucristo. That is why, makikita natin very clear na since na hindi ang kayamanan natin, hindi makasasapat ang dugo natin, hindi makasasapat ang kamatayan natin, Romans 6:23, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Ang kamatayan natin hindi makasasapat. That is why the death of the Lord Jesus Christ ang siya lamang nakasapat para matubos tayo sa ating kasalanan. Kaya nga hindi, kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, He is purely human and He is not God, walang silbi yung kanyang dugo na inihandog doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya kahit mag-umanig ka pa sa iglesyang ipinangalan sa Kanya, pero kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, ang pagkilala mo sa Kanya, hindi ka pa rin natubos sa iyong kasalanan. Kahit angkinin mo pa yung Acts chapter 20 verse 28. Kahit angkinin mo pa na ikaw ay nababilang sa iglesia ang itinatag ng Panginoon. Kahit angkinin mo pa na ang iglesia mo ipinangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yet kung ang pagkilala mo sa Kanya ay tao lang, until now hindi ka pa rin ligtas, mga kapatid. Kasi ikaw yung nagre-refuse. Kaya huwag mong sabihin mo ligtas ka na, pumanig ka sa iglesia ang tinatag ng Panginoon. Yet ang pagkilala mo sa Kanya is tao lang, hindi ka pa rin ligtas. Bakit? Tinatanggihan mo eh. Hindi makaliligtas ang dugo ng isang tao. Kaya nga, sa haba ng panahon, isinugo ang bugtong na anak ng Diyos para sa ating ikatutubos. Ngayon, kung tao pa rin yung pinagdala niya, hindi sana pumili na lang siya from among us.
Hindi na nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Kaya kapag pagkilala mo sa Panginoong Kristo, tao lang. Then umanib ka sa iglesia, ipinangalan sa kanya, Iglesia ni Kristo or Iglesia ng Diyos. Then tao lang yung pagkakilala mo sa kanya. Hindi ka pa rin ligtas, mga kapatid. Guni-guni mo lang yun, naligtas ka. Kasi ang sabi sa iyo, pag umanib ka, ligtas ka. Pero ang totoo niyan, hindi pa rin. Kasi ang pagkilala mo sa kanya tao, ibang Kristo yun. Yung ibang Kristo yung tinanggap mo. So kung ibang Kristo ang tinanggap mo, so hindi ka maliligtas sa ibang Kristo na yun. So under ka pa rin sa condemnation. Kasi tao lang pero kilala mo sa kanya. Kasi bakit, mga kapatid? 1 Samuel 2:25, binanggit ko sa inyo. Then ito inuulit-ulit ko to until siguro hanggang until such time na mag-sink in sa atin. Sa Psalm 49 verse 7 to 10. Basahin nyo sa Psalm 49 verse 7. Basahin na sa Tagalog. Let us read in Tagalog. In Filipino. Psalm 49 verses 9 to 10. 7 to 10. It says here, hindi kayang ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya, ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. So you see, hindi kaya ng sinuman na matubos ang kanyang sarili. So kung tao lang ang Panginoong Jesucristo lang, kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, then He need also a Savior. So paano siya makapagliligtas kung tao lang siya? So that is why, very clear naman na sa hula pa lang. Kaya alam nyo, inaulit-ulit ko ito mga kapatid, I am continuously repeating this. Kasi there are people that claims na sila daw ang iglesia ng Panginoon. Pero yung pagkakilala nila sa Panginoong Jesucristo ay tao lang. So therefore, that is another Christ na kanilang tinanggap. That is another gospel na kanilang tinanggap. So ibig sabihin, kung tao yung tagapagligtas nila, ay hindi makatutubos sa kanila. Because of this passage na very clear na ang tao ay hindi kayang tubusin ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos. See? Diba? Walang tao na makatutubos sa kanyang sarili. So paano makatubos ang Panginoon Jesucristo kung tao lang din siya? So that is why doon pa lang sa Old Testament pinapakita na Isaiah chapter 7 verse 14, very clear, di ba? Na then sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, malinaw naman, buksan niyo sa Bible niyo. Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So dito palang binayag na. Then, doon sa Micah chapter 5 verse 2, di ba? Makikita natin doon na ipinahayag na rin mo siya, saan siya ipanganak? Sa Bethlehem. Maging yung kanyang pagpapakasakit, ipinahayag na doon sa Isaiah chapter 53. Yung pagsakay niya sa asno, ipinahayag na doon sa Zacarias chapter 9. But these people continue to refuse na ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yung malinaw na patungkol sa Panginoong Kristo ay pilit nilang pinapalabo. At yung mga malabo na mga talata ay pilit nilang pinapalinaw para iangkop sa kanilang founder. Di ba nakakalungkot yung ganun? Nauhulog sila doon sa John chapter 8 verse 44. Basahin sa Bible mo sa John chapter 8 verse 44. If you have the Bible, open your Bible in John chapter 8 verse 44. Nauhulog sila sa ganun. Hindi nila alam if they accept only the Lord Jesus Christ as merely human being,
na hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi po sila maliligtas. Until now, hindi pa rin sila ligtas. Kasi sila na mismo yung nag-refuse, di ba? Previously, doon sa pinag-aralan natin sa John chapter 12, na mayroong magkukondemn sa inyo yung salita na ipinahayag ko sa inyo, sabi ng Panginoon Kristo doon. Yan. Yung refusal natin, yung refusal nila, yun yung magkukondemn sa kanila. So, edi, paano ka maliligtas? Kung tao lang ang Panginoon sa Kristo. Yan yung inuulit-ulit ko. That is a very clear statement. Kaya dito sa 2 John chapter 1 verse 7. Basahin niyo sa 2 John 1:7. That is why meron ditong babala. Bisdak pride. Malawak yan na kausapin, mga kapatid. Yung iligtas na ba kayo? John 3:16. Maaari kung sasabihin, oo. Ligtas ako, ililigtas ako, at maliligtas ako. Kasi meron pa, we are still on the process. Kasi may sinabi din ng Panginoon sa Matthew 24, di ba? Ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Di ba? So, hindi mo pwede, tinanggap ko na ang Panginoon sa Kristo, then tapos ka na. We are not still yet over in this world. Baka sinasabi mo ngayon, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, huwag niyo sabihin kayo'y nakatayo ngayon at baka kayo ay mabuwal. Kaya huwag mo sabihin ngayon, ligtas ka, baka bukas mabuwal ka at nagiging itiyas ka na. Then, ikaw yung tumalikod sa kaligtasan. Okay. Yung kaganapan ng kaligtasan natin, ihayag just sa Romans chapter 8, nabasa mo yun. Bisdak pride. Isa yung tako, pride. So 2 John chapter 1 verse 7. 2 John chapter 1 verse 7. Tingnan niyo dito sa 2 John 1:7. Very clear dito, very strong ang statement dito. Sabi, many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Such is the deceitful one and the Antichrist. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. The 2 John 1:7. The 2 John 1:7, open your Bible in 2 John 1:7. Dito sapagkat nagkaalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at Antikristo. Hindi sinabi na ang nagkaalat sa sanlibutan ito ang mga magdaraya, ang mga nagpapahayag na ang hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao lamang. Ang hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao, hindi ganun. Kundi ang sinabi, naging tao. Nagkalat sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng mga magdaraya. Ang mga hindi nagpapahayag na ang Panginoon si Kristo ay naging tao, sila ay mga magdaraya at Antikristo. Iba yung tao lang. Ang mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao, iba yun. Pero pag sinabing naging tao, therefore, before he became man, meron siyang kalikasan. At ano yun? Yun nga sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Yun yung kalikasan niya, Diyos siya. Di ba? So very clear naman kahit doon sa aklat ng Colossus. Sinabi rin doon, na sa kanyang pagkakatawang tao ay taglay-taglay pa rin niya ang kanyang kalikasan ng pagka-Diyos. Hanapin natin. Sa Colossians chapter 2 verse. Hanapin natin. Colossus, kung sino una nakakita. Sa verse 9, Colossians chapter 2 verse 9. Sabi niyo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y naging tao. Buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y naging tao. You see? Then here's sa 2 John 1:7 na kung
ang pagkilala natin lamang sa Panginoong Jesucristo ay tao lamang at hindi naging tao, ibig sabihin, pag sinabing naging tao, He has other nature. And what is that? Yun yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Na bagamat siya ay Diyos, ay hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos. Katangian ang kanyang hinubad. At nagkatawang tao. At namuhay bilang isang alipin. So, parallel doon sa sinabi-sabi natin sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. So, yan. So, ganun kabigat ang statement. Ngayon, pero tinitwist pa rin nila. Itong 2 John chapter 1 verse 7, samantala very clear na kapag ipinapahayag mo na ang Panginoon Jesucristo ay hindi ang pagpapahayag mo iba doon sa sinasabi na naging tao, hindi mo pinapahayag ang hindi mo ipinapahayag doon na hindi mo pinapahayag na ganoon is hindi ka deceiver ka at antichrist ka. Bisdak pride. Okay, your question is out of the topic ng sinalalakay ko ngayon. Before that, pwede ba magpakilala ka muna ano ba yung sekta mo at anong pangalan ng sekta mo at anong kabilang ka para ma-address kita properly. Bisdak pride. Okay. Kung babasahin natin sa Biblia, bisdak pride, naturally isa lang ang Panginoon. Basahin natin sa Isaiah. Roman Catholic ka? So, hindi ako naniniwala na Roman Catholic ka. The way you question, parang iba kang sekta eh. Huwag ka mahiya, huwag mong ikahiya yung kung anong sekta ka meron. Masama yung nagsisinungaling. Nagtatago sa hindi totoo. Ephesians chapter 2 bisdak. Ephesians chapter 4 verse 5 to 6 sabi niya, may isa lamang Panginoon. Isa lang daw bisdak. Isang pananampalataya at isang bautismo. Husgahan kita kaagad na nagkakaroon na kaagad ako ng presumption. Presumption pa lang yun. Kasi yung way ng linyahan mo, alam ko yan, mga linyahan ng mga protestante yan. So, isa lamang ang Panginoon. Okay. So, ganun. Isa lamang ang Panginoon, isang pagbibinyag, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag. Okay. So, kung Roman Catholic ka, bisdak, align your... kung Roman Catholic ka, dapat i-align mo rin dun sa, kung totoong Roman Catholic ka, dapat i-align mo rin yung mga question mo dun sa mga tinatopic ko. Kasi yung way mo, sanay na ako sa ganyan kapag may, nag-sharing ka ng ganitong topic, it's about the salvation. Ang tanong is, salungat doon sa topic, ano yun? Diversionary tactics. Yung ginugulo ka ng mga protestante. So, ganun yung style. So, kaya nagtanong ako sa iyo kung ano bang sekta mo. Kasi yun yung ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Ayun yung mga tanong ng mga protestante. That is why I conclude or I presume na protestante ka. Ganun yun. And then kung may mga tanong ka man, kung Catholic ka na nagtatanong na hindi mo naman talaga alam yung mga tinatanong mo, pwede mo naman itanong doon sa mga masigit na mga matatalino. Halimbawa kay Father Darwin Whitgano, Brother Wendell Talibong, punto por punto, meron silang Facebook page, or si Atty. Marvel Yasos, hanapin mo sa Facebook, meron pa si Atty. Marvel Yasos, si Father Abraham Arganyosa,
o sino pang mga Catholic faith defenders na nangangaral dyan sa Facebook at saka sa YouTube. Yun yung mai-recommend ko sa iyo. Nagtanong, Bisdak Pride, nagtanong kasi ako, sabi mo, nagkatawang tao at ayaw niya na pumantay sa Panginoon. So marami pala. Ayaw niya na pumantay sa Panginoon. Paano mo nasabi yan? Hindi mo ba binasa yung Philippians chapter 2 verse 5 to 8? Basahin mo nga kung anong sinabi doon. Hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay katulad ng isang alipin. So dapat wag mong parang tinitwist mo na ngayon yan para ka rin iglesia. Dapat hindi mo tinitwist yun. Hindi, Sabi mo, nagtanong kasi ako kasi sabi mo, nagkatawang tao at ayaw niya na, wala akong sinabi na gano'n na ayaw na pumantay. Basahin mo yung Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kung sinabi ba doon na ayaw niya na pumantay. Beware of that. ganong sinasabi na tinitwist mo. Naku, di ba? Baka nabasa mo na yan doon sa Genesis chapter 3. Yung ganyang linya, mag-ingat ka. Nabasa mo ba yun sa Genesis chapter 3? Linyahan ni ano yan. Okay. So, kung Catholic ka, kung totoong Catholic ka, yun na lang ko sa iyo, refer ko sa iyo. Magtanong ka doon sa punto por punto, kasi kay Brother Wendell Talibong, kasi Brother Wendell Talibong, hinahangaan ko yun. Kasi Brother Dwayne, i-search mo Dwayne Cartuano, taga-Capiz yan. Minsan na mahilig yan sa public debate, at ngayon, sinabihan siya ng spiritual director niya na obispo na huwag na lang siya makipag-debate. Focus na lang siya ngayon din sa continuous pa rin yung focus sa apologetics. Doon ka na magtanong sakaling may mga confusion ka bilang Katoliko, doon ka na lang magtanong. Iyon yung i-recommend ako si Dwayne Cartuano. Ayun, talagang sa tingin ko Bible scholar siya, kaso lang hindi niya lang ina-attach yung sinasabing Bible scholar siya kasi marunong siya sa Greek, sa Hebrew at saka sa Aramaic, at saka magaling sa magintindi ng grammar sa Bible ng mga ancient manuscripts. So, yeah. So mga kapatid, that is why na ang Panginoong Kristo, kapag nagpapahayag tayo na si Kristo ay tao lang, iba doon sa sinasabi sa 2 John 1:7. Maraming mga magdaraya ang nagkalat sa sanlibutan na ayaw nilang kinanlin na ang Panginoong Kristo ay naging tao. Iba yung sa tao lamang, kundi naging tao. So kung ang pagkakilala mo sa Panginoong Kristo ay tao lang, yun nga ang sinasabi ko sa inyo. How can a human being save you? How can the blood of the human being save you? Paano ka maliligtas ng dugo ng isang tao din? At paano siya mamagitan sa iyo sa Ama? Kasi sinabi na nga doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, di ba? Na ang sinabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, 1 Samuel chapter 2 verse 25 na kung ang tao ay magkasala sa kanyang kapwa-tao, kung magkasala sa kanyang kapwa-tao, ay maaaring may magitan. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamagitan? Pag Bisdak Pride, pag mga doktrinal na malakas loob mo na mga ngaral, is na sinasabi mo, you see? So, pakita lamang na hindi ka Katoliko kasi kaya hindi ko alam kung anong religion ang tama sa mundong ibabaw. So, patunay lamang, you are just pretending to be Catholic but you are not. Talagang maraming naliligaw kasi sa ngayon, Bisdak, sabihin ko sa iyo. Ito si Brother Noedora mismo, taga Cebu. Baka taga Cebu rin pa kayo. Si Brother Noedora mismo nagsabi na dati isang protestante, naging professor sa isang theological seminary ng Cebu.
maraming mga naging pastor na nakamemorize na kapagbasa ng Bible ng Tagalog at saka English or Tagalog lang, nagtayo na ng sariling sekta, nagpa-registered na ng sariling sekta. Di ba? Pinaregistered na sa Securities and Exchange Commission. Nakapagbasa na ng Bible, nagpa-registered na. Yun talaga, marami talagang maliligaw. Doon talaga maraming maliligaw. Kaya nga, bakit hindi naligaw? Tingnan nyo. Kung katulad nung ganyan mo, di ba, sa last line mo, kaya hindi ko alam kung anong religion ang tama sa bundok ibabaw. So you see, kung Catholic ka, hindi ka magsalita ng ganyan. Kasi kung babasahin natin sa pasimula, di ba, na palagi kong inuulit-ulit na ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng isang iglesia. Challenge kita ito sa Roma chapter, si Roma 12, 17, 18, 19. Challenge kita na kung gusto mong pag-usapan yan, na yung Roma 12, 17, 18, 19, yung profile niya. Kung gusto mo pag-usapan yung topic niya, ang pinaka-base argument nyo lang naman palagi is yan yung sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Bakit? Kung gusto mo pag-usapan natin yan, nasa palagay mo, yung tayo lang dalawa, gusto mo ba ngayon i-close ko tong discussion ko nito about salvation? Then mag-uusap tayo dyan, Roma 12, 17, 18, 19. Gusto nyo po? Pwede naman, kahit pa paano. Pwede nating talakayin kung gusto mo. Pero, sana magpakita ka ng mukha mo. Para at least may accountability ka. Kasi lalo na yung ganyan. Yung profile mo is wala namang pang-picture mo. So, mas mainam na kung mag-usap tayo dyan, dialogue tayo patungkol sa topic na gusto mo i-raise, is magpakita ka ng mukha mo. Magpakita ka ng mukha mo, pwede. So yun mga kapatid, na kapag ang Panginoong Kristo ang pagkakilala na sa Kanya ay tao lang. Okay. Hindi mo kailangan yung debate sa mga tulad ko, pero kung you keep on posting na mga passages ng Bible para tinitrigger mo yung of course gusto mo na pag-usapan. Yun yung purpose nun. Yun yung purpose mo. Hindi naman pwede na i-post mo lang yan tapos ayaw mo tanungin kung kaya mo bang pangatawanan yung ipina-post mo. Yun naman yun. That is why tinatanong kita. Kasi nung previous live ko, nag-comment ka rin ng ganyan. Alam ko pa rin yan, Jeremiah 17:5, kaya nga sabi ko sa iyo, kapag mag-post ka ng ganyan, handa ka ba na pangatawanan yung mga pinopost mo? Hindi pwede na post ka lang ng post na hindi ayaw mo tanggapin yung hamon sa iyo. Kasi or else, lang yan, wala lang. Madali na naman mag-comment ng ganyan. Pero ang tanong ko is, handa mo ba pangatawanan kung sakaling pag-usapan natin? Then si Roma, si Bisdak, kaya hindi ko na alam kung anong religion ang tama sa mundong itong ibabaw. Yes, very confusing na talaga Bisdak. It seems to be very confusing kasi tingnan mo naman, for the first 1,000 years, ano ba ang church na nag-exist? Only the Catholic Church, maging mga secular history, ang siyang magpapatunay dito. Kaya tingnan mo itong caption, itong sa ito yung sa background ko. Diba? Sabi ni Bisdak. Kaya ako hindi ko alam kung, so Catholic ko confused na siya kung alam kung anong religion ang tama sa bundok ibabaw. So the first 1,000 years, only the Catholic Church existing. Kita naman natin yung maging kasaysayan, maging secular naman kasaysayan, mga standard references ay nagpapatunay yan.
At kailan lang ba nag-umpisa na dumami yung mga sekta? Ito'y pinasimulan ni Martin Luther noong 16th century. Di ba? Doon, nung pagdating ni Martin Luther noong 16th century, umalis siya sa simbahan, yung mga kasama niyang umalis sa simbahan, umalis din sa kanya. At yung mga kasama niyang umalis sa kanya, ay umalis din yung iba niyang kasama. At kung titingnan mo hanggang sa kasalukuyan, gaano na ba karami yung sekta na nakaregister dito sa Pilipinas, dito sa Securities and Exchange Commission? Baka may access kayo. How many sect and denominations are registered in the Securities and Exchange Commission already? Sa kasalukuyan. Sa New Testament na mga magagandang pangalan is wala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo na meron dito sa amin na nagtayo ng karanyang sariling sekta. Actually, taga-tapat ng bahay namin. Ang tapat ng bahay niya ay may taga-Victory. Yung dating Victory ay nagpa-adapt sa Presbyterian na taga-galing sa Singapore, sa Korea. Ayun, pinagawa yung bahay niya. Pinagawa yung simbahan niya. Kasama yung bahay niya kasi simbahan. Pero itong katapat bahay, may sariling siya sekta, doon siya naglagay sa malayo-layo konti. Ang pangalan ng kanyang simbahan ay Isaiah chapter 41 verse 10, Christian Church. Di ba? Parang siya pa lang yung alam ko sa Old Testament nag-quote galing ng pangalan. Kasi halos lahat na ng mga magagandang title sa New Testament ay accommodated na. Hindi naman pwede na kapag magpa-registered ka ng pangalan ay meron nang gumagamit. Kaya nga, di ba, si Brother Eli Soriano ay nagkaroon ng dispute yung pangalan niya kasi yung dati niyang inalisan yung Suhay at Haligi at Suhay, Iglesia ng Diyos Haligi at Suhay, ay ginamit niya, nireklamo sa nung yung successor ni Perez na founder ng Iglesia ng Diyos Haligi at Suhay. So kaya nga ilan yung evolution ng pangalan ng iglesia ni Eli Soriano, napakarami yung pangalan niya na pinaregistered. Ito, hindi ko sabi ito ni Brother Alpi Angeles, na dalating miyembro din ng Iglesia ng Diyos at Haligi at Suhay. Then later on, nung umalis si Eli Soriano, ay naging member din siya doon sa dating daan. Then later, na-convert sa iglesia. Then later on, bumalik sa Catholic Church. So, ganyan. So, since then, makikita natin talagang parang hindi mo na alam kung anong religion ang tama. Pero, ngayon, kung paano mo malaban na tama, is i-trace mo yung kasaysayan. Saan na ba yung relihiyon na yun na that from the very beginning ay nag-exist until today? Hindi yung nag-umpisa lamang noong 1940, 1990, 1985, 1985, 1830, 1609. Dapat nag-umpisa noong 1st century. Yan. Katulad nung, tingnan mo, yung mga pastor na nakapag-memorize or nakapagbasa ng Bible sa ni Brother Noedora, na dating pastor na convert sa Catholic Church. Sabi ni Brother Noedora na marami sa mga pastor hindi talaga nakapag-aral formally sa theology sa seminary. Pero nag-preach na sila kasi may guts lang sila Magaling na silang sumigaw-sigaw. Magaling na silang magpaiyak-iyak. May guts na sila mag-preach. Tayo sila ng sariling sekta. Katulad ng binanggit ko sa inyo, yung nawalan na ubusan na siguro sa New Testament na pangalan. Sa Old Testament na kumuha. Isaiah 41 verse 10, Christian Church. Diba? Yun yung pinaregistered niya. Ibig sabihin, fully occupied na. So, ibig sabihin, ganun na karami yung mga sektang nagsisilipana ngayon sa Pilipinas pa lang. Diba? Yung Iglesia ng Diyos lang. Ilan ka grupo ang nagkiklaim niyan? Yung Church of Christ, ilang ka grupo ang nagkiklaim niyan? Yung kay Brother Eddie Villanueva, doon niya kinuha sa Philippians chapter 2. Jesus is Lord. Doon niya kinuha.
Oh, di ba? So, ganun karami na. Kaya makukonfuse ka. Pero kung gusto mo talaga totoong aralin at totoong alamin, di ba? I-trace mo. Katulad nung sinasabi ko sa inyo, si Cardinal John Henry Newman, isa isang Anglican. Ngayon, he wanted his church to be like the early church. So, nag-aral siya ng kasaysayan. Si Cardinal John Henry Newman, isa isang Anglican. He studied the history and he found out na ang church pala nila ay galing lang sa Catholic Church. Ang simbahang Anglican or the Church of England na kabilang ang mga monarch ngayon na mga pinakingin na Queen Elizabeth before is galing ng pala sa Catholic Church. Kasi si King Henry VIII nung nagpaalam sa Santo Papa na i-divorce yung kanyang asawa, hindi siya pinayagan kasi gusto niya mag-aasawa ulit. Siguro he wanted to have yung anak na magiging successor ng trono. So, hindi siya pinayagan. So, ang ginawa ni King Henry VIII ay umalis siya sa Catholic Church at nagtayo siya ng Church of England na yung tinatawag ngayon na Anglican. Kung saan yung Anglican ngayon ay may mga babae na sila na mga pari. At ang Philippine Independent Church or ang Aglipay, doon na sila nakikonnect. No, you see? Doon na sila nakikonnect. So, nung nalaman ni Blessed Cardinal John Henry Newman na ganun ang nangyari, nag-convert siya sa Catholic Church. At sinabi niya doon sa kanyang pinaka-famous na quote, sabi niya, "To be deep in history is to cease being a Protestant." So, ganun. Ganun ang mangyayari. To be deep in history is to cease being a Protestant. So, kung bakit ka napunta sa ibang sekta or sa ibang pananampalataya, it is because na kulang ka sa kaalaman ng kasaysayan. Eh, natural, merong iba. Kaya nga alam nyo ba dito mga kapatid sa social media, sa Facebook or sa social media, may mga kapatid tayo, mga separated brethren tayo na ayaw nilang mag-discuss about sa kasaysayan. Gusto nila Bible alone. Sa Bible lang, walang kasaysayan. It is very easy kasi to claim mga verses sa Bible. But to prove, kung i-question ko kung ano yung patunay mo, we must find a source outside of the Bible to prove your claim. Hindi pwede na claim ka lang ng claim, pero hindi mo mapapatunayan, wala kang backup ng kasaysayan. Kasi kung pag-usapan yung kasaysayan, malalaman na ang kasaysayan nila, ang sekta nila ay may kasaysayan din kung paano ito na itatag. Hindi naman pwede na i-claim mo yung verse ng Romans 16:16, i-claim mo yung verse na yon, or Acts 20:28. Actually, yung Acts 20:28, pinag-aagawan ng Incan at saka MCGI. Ngayon, since na pinag-aagawan nila, sino ba talaga ang tinutukoy dito? Dapat yun yung tanong kasunod. In Romans 16:16, kiniklaim mo yan. Kayo yan. Pero ang tanong, kailan ba ito isinulat ng Romans 16:16? Kailan ba isinulat ni San Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Roma? Of course, that was written in the 1st century. Hindi yan isinulat nitong 21st century na or 20th century na. So therefore, sa pamagitan ng kasaysayan, mapapatunayan mo na ang umaangkin dyan ay hindi niya may angkop ang sarili niya doon. Kasi yan ay sinulat noong 1st century. Sa bracket within the 1st century. Kaya yung verse na yun, hindi mo may angkop sa sekta mo kung ikaw ay lumutang lamang ng 1914 or 1980s. The same with yung 1 Timothy 3:15 at saka Acts 20:28 ay hindi maangkin ng ninuman yan. Kasi kailangan alamin mo ang kasaysayan nito, alamin mo ang historical background nito.
Kailan ba ito sinabi? Kailan ba ito sinulat? Ito ba ay propesiya na magaganap pa lang sa huling araw, sa susunod na mga panahon? Or yun ay isinulat patungkol mismo sa lugar ng mga taga-roon? So yun mga kapatid, hindi pwede na claim ka lang, pero pagtanungin ka, anong mapapatunay mo, anong claim mo, anong kasaysayan ang pwede mo ma-quote para mapagtibay mo na ang pag-aangkin mo dyan sa part na yan is totoo. Kapatid, di ba? So yun yung doon, yun yung magiging question doon. That is why malalaman mo at hindi ka makukonfuse. So sabi ni Cardinal John Henry niyan, to be deep in history is to cease being a Protestant. At meron pang isa sinabi, weak Catholics become Protestant while strong Protestant becomes Catholic. Yun yung katunayan mga kapatid. Sapagkat ngayon marami ng mga pastors na nag-converted sa Catholic Church dito sa Pilipinas, marami na sila. Pinangungunahan ni Brother Noydora. So marami, ang iba kilala ko pa at na-meet ko pa in person na talagang kapag mag-alis ka sa pagiging pastor, mawalan ka ng tithes, yung mga tithes, love offering, yung mga gamit nila sa simbahan, hindi na nila nabawi, kinuha na ng congregation. Si Brother Noydora, kwento niya na halos pupunta, ihabla sa korte para hindi niya mapakinabangan lahat yung napundar niya. Kasi sabi niya sa church yan. So nakiusap siya na huwag na lang iparating sa korte. Kasi di ba, magkahiyaan, magkasakitan ng loob. So hindi niya na hinabol. Yung bayaw niya, si Brother Boy or Brother BG Gakrama, Bo Gakrama. Yung mga magagandang gamit ng simbahan niya na pinundar niya, ay hindi niya napakinabangan. Talaga 0-0, nag-start sila 0. Then, nung bumalik sila sa Catholic Church, hindi naman kaagad sila tinanggap ng Catholic Church kasi baka mamaya, joke-joke lang yung conversion nila. Nagtitik-tik lang sa Catholic Church. Kaya sabi ni Brother Noydora, almost 2 years siyang naghirap talaga. Talagang tinda-tinda siya ng gulay, tanim-tanim siya para lang makasurvive. So, sinrakripisyo nila yun. For the sake of the truth. Hindi dahilan sa kung any monetary promises. Wala naman tayong ganun sa simbahan. Kasi wala naman tayong tithes, wala naman tayong love offering lang. Yung totoo, yung love offering natin, ng Katoliko, hindi naman talaga totoo love offering. Though, maraming mga generous na mga giver na talagang malaki din magbigay kasi mga nagdo-donate nga ng lote para sa simbahan. Di ba? Merong mga ganun. Pero hindi katulad ng ibang sekta na may tithes and offerings. Sa atin, yung love offering, hindi naman talaga may tuturing na love offering. Kasi kung love offering, hindi barya. Kasi love nga out of love Hindi barya yung bibigay mo kasi out of love. So, offering lang talaga. Nag-offer tayo, hindi tayo pinipilit kung magkano. So, dati dito sa simbahan, meron kami natawag na tithings. Pero voluntary pa rin yun. Later on, change na lang na into pledge, family pledge. Kasi hindi naman talaga totoo tithings, hindi parang nagsisinungaling ka lang. Kasi ang totoong tithings is based doon sa kinikita mo. 10% sa kinikita mo. So, ganun mga kapatid. So, yung mga nag-convert na pastor, papunta sa Catholic Church, it is for the sake of the truth. Kahit dito sa TikTok, marami na rin mga nagpo-post ng kanilang mga conversion story. Sa YouTube, yung Coming Home Network or yung Journey Home, panoorin nyo, Journey Home. Yung mga pastors dyan na galing sa iba't ibang sekta na convert. Yan. So, totally zero. Mawawalan talaga sila. Kaya nga sa US, nag-establish na Scott Hahn at si Marcos Gruday ng tinatawag na Coming Home Network Incorporated. Kasi alam nila, sabi niya, time will come that we are not only the one who will convert and who will know this truth,
So, in-establish nila yung Coming Home Network Incorporated na ito yung ang samahan na tutulong dun sa mga mag-convert na mawalan sila ng mga ikabubuhay nila. Mawalan, di ba? Natural, ikabubuhay mo yung pagiging pastor mo. May 10% ka, may tithes ka. So, mawala talaga yun. So, pagbalik mo sa Catholic Church. Di ba? So, ang mangyayari ay talagang magbabalik sila sa Catholic Church, mawalan sila ng kita. So, kailangan nila tulungan. The same dito sa Pilipinas, yung tinatawag na Association of Pastors Converted to the Catholic Church, in-establish din ni Brother Noedora para kung sakaling may mga donation, hindi mapupunta direct sa kanyang pangalan, kundi para sa organisasyon. Tag-establish na siya ng ilang mga center sa Cagayan de Oro, sa Jensan, John Calvin, si John Calvin, kung nag-inspiration niya pero si Saint Augustine naman hindi naman naghiwalay sa Catholic Church. Si John Calvin naman siya yung Calvinist, siya yung naniniwala sa predestination. Hindi naman ganun si Saint Augustine. Siguro naging in some other way kasi marami din mga writings si Saint Augustine. Pero si Saint Augustine is not a Protestant. He is a Catholic. At ang isang sikat ngayon na Calvinist dati na nag-convert sa Catholic Church is si Scott Hahn. Ang Coming Home, si Scott Hahn na yung tinatawag niya, may book siya na Room, Sweet Home. So kung ano man yung part ng sinulat ni Saint Augustine na naging inspiration ni John Calvin, I would still remain a Catholic. Kasi si Saint Augustine, Catholic man naman siya ng obispo. And then, natural, kung Catholic obispo ka, dapat naka-instill sa iyo sa puso mo yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16 na isa lamang ang kawan, magiging isa lamang ang kawan at isa ang pastol. Hindi maraming kawan. So, nothing pa rin doon ay it does not matter pa rin kung naging inspiration niya si Saint Augustine. And most probably not Saint Augustine. Ang kasama niya si Martin Luther, Calvinist, naniniwala sa predestination. Si Saint Augustine, hindi naman naniniwala sa predestination. Catholic pa rin si Saint Augustine. Okay. So, yung merong sinasabi na weak Catholics become Protestant, ituloy ko lang. Kasi, yun nga sabi ko sa inyo, anong pagkakaiba? So, ikaw na Katoliko ka na mahina ka sa pananampalataya mo, hindi mo naman talaga alam yung pananampalataya mo, at lumipat ka sa ibang sakta, it is because of your poor judgment. Hindi mo alam ang iyong pananampalataya, din umalis ka. Unlike yung mga pastor, nawalan sila ng kita, nawalan sila ng hanap buhay, nasakripisyo yung pamilya nila, yet they choose to convert because of the truth, not because of any monetary promises from the church, from the Catholic Church. So, nag-convert sila because doon sa katotohanan. Alam nila yung kanilang pananaw. Si Scott Hahn, may doctorate degree siya, may kwansa sa theology, mataas yung pinag-aralan sa theology nila. Yung sabi niya, yung Revelation nga, pinatranslate sila sa kanila into Greek, from English into Greek. So, meron mo ganun. Marami alam nila yung pagiging nila nung dumating sa punto. Maging si Francis Chan, di ba? Panoorin yung mga video ni Francis Chan, ito ang huli ng mga pahayag niya. Maging si Ulf Ekman, yung mega pastor ng Sweden. Ang laki ng congregation niya, ang laki na ng kinikita niya, pero he chose to convert to the Catholic faith.
Si Brother Noedora, ilan na yung mga church na tinanim niya. Natural. Laki na nung kinikita, iniwan niya for the sake of the truth. Kasi hindi naman talaga dinais ng Panginoon na magkanya-kanya tayo mga kapatid. Di ba from the start sa Matthew 16 na sabi niya, upon this rock I will build my church. Church lang naman, singular. Then, pagdating doon sa John chapter 17, nag-pray siya para sa pagkakaisa ng kanyang mga sumasampalalay sa John 17, I pray that they may be one. Kaya nga nakalagay sa Bible na Tagalog kapag bumibili kayo ng Tagalog. Yung parang katulad nito. Pero yung meron nakalagay na they may be one. They may be one. So, galing yan sa John 17. Then pagdating dun sa John chapter 10 verse 16, sinabi ng Panginoon na meron siyang, I have other sheep that not in this flock that I need to care also, so that there will be one flock and one shepherd. So one flock lang and one shepherd. Then pagdating dun sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, sabi niya, isa lamang Panginoon, isa lamang pagbibinyag, at isang one faith, one baptism, and one Lord. Diba yun yung kinakanta natin? Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Isa lang. And then, sino ba nag-i-inspire ng kapagkawatak-watak natin? It's not the Lord. Hindi mo pwede quote yun na dumating siya dito para magkuha ng tabak, para ang magulang nakapulaban sa kanyang kapwa magulang. Iyon ay dahilan doon sa ayaw pagsampalataya ng isang sambayan. Kaya nagkaroon ng division. Pero hindi yung desire ni Lord na magkawatak-watak tayo. Obvious naman. Sa John chapter 10 verse 10, yun yung sabi niya, ako'y naparito siya, ang magnanakaw ay naparito ay upang pumatay, magwasak at magnakaw. Pero ang Panginoon ay dumating para sa ating bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ano ba yung pagwasak? So sino ba ang nag-inspired ng pagwasak? Ang demonyo. It is not the Lord. Hindi kalooban ni Lord ng ganun. Di ba nakakalungkot? Di ba may mga dito sa amin, magkatabi lang yung Seventh-day Adventist, tapos yung simbahan ng born again na nagpa-adapt sa Presbyterian. They are all born again, yet they are not uniting with each other. Is that the Lord's will for us? No. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, makukonclude natin that it is not. Kung minsan, matutuwa ka, kagaling mo, yung mga born again, matutuwa kapag may mga international evangelists, katulad dati ni Billy Graham, o Graham. Pag dumating sa dito, yung mga iba't ibang sekta ng mga born again, kakaisa sila sa luneta. Pero pagkatapos naman noon is kanya-kanya na sila. Ang dito sa Pilipinas na medyo malaking congregation na may maraming mga pastor din is na medyo nagkakaisa is yung GIL, yung kay Brother Eddie Villanueva. Pero may mga humiwalay na rin sa kanya. Nagtayo na sarili. May at least sila medyo nagkakaisa pa. At yung bago niya ngayon, yung Christ Commission Fellowships. Marami-rami na rin sila. So maraming nainganyo umatin doon. Mga Katolik nainganyo pumunta doon. Kasi aircon nga naman. So yun, lalo na ngayong panahon na ngayon, mainit. Pero sinabi ng Panginoon, di ba? Matthew chapter 16, sabi niya, if you want to follow me, take off your cross and follow me. Di ba? Eh kung nagpapasan ka ng cross, mahirap, di ba? So hindi comfort. Sa pagsunod natin sa Panginoon Kristo ay hindi lang ang comfort. Ay dadaan tayo sa mga pagsubok. Kaya nga sa Ecclesiastes chapter 2, sabi niya, anak, ihanda mong iyong sarili sa pagsunod mo sa Diyos. Sa Sirach, Ecclesiastes chapter 2. Actually, wala yan sa Ecclesiastico sa English, or Sirach. Sabi dito, sabi niya, sa Sirach chapter 2.
My son, when you come to serve the Lord, prepare yourself for trials. Be sincere of heart and steadfast, undisturbed in time of adversity. Cling to Him. Forsake Him not, thus will your future be great. Accept whatever befalls you in crossing misfortune. Be patient, for in fire gold is tested, and worthy men in the crucible of humiliation. Verse 6, trust God and He will help you. Make straight your ways and hope in Him. You who fear the Lord, wait for His mercy. Turn not away, lest you fall. Verse 8, you who fear the Lord, trust Him, and your reward will not be lost. You see? Yun, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, ay maraming pagsubok. Di ba? So, patuloy lang. Kaya nga, ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, buksan niyo po yung Bible niyo. Open your Bible, not the Bible app. I always encourage to let us explore our Bible, not the Bible app. Because sometimes there are Bible apps na parang hindi siya trusted or credible. It seems to be easy to be manipulated or corrupted. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya pahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya sa halip. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yaon. So, ganun mga kapatid, na sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, hindi comfort. So, hindi pwede na yung magpipili ka ng simbahan mo natin at ay, doon ako pupunta doon sa kasi aircon sila. Sure, you're not a real follower of the Lord Jesus Christ. You don't want to suffer, you don't want to face trials. Excuse me for a while. Okay. So, sorry. So yung mga kapatid, of course, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, marami talagang pagsubok. Kaya kagabi sinyer ko yung while waiting for my wife to come down from her office, ay nag-share ako kagabi nung while waiting. Excuse me. Doon sa ang sinabi ko na it is very hard for us to wait, yung paghihintay, lalo na sa panahon ngayon, tayo namang Kristiyano is ang patuloy nating kinachant, patuloy nating kinakanta na si Kristo ay namatay. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. So, waiting is very hard for us Christians.
Kaya nga kung babasahin natin ang isa sa prayer natin na mga Kristiyano is yung Maranatha, na ine-echo natin, patuloy natin ine-echo every time na magkaroon ng Advent season, di ba? Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Di ba? So yun yung natin, yun yung actual ng bulayan dun sa sulat na St. Paul sa mga taga-Corinto, yung sa huling part ng sinabi niya, sabi niya, Maranatha. Yun yung prayer niya, Maranatha. Yun yung dumating ka na, Panginoon, dumating ka na. So, sa paghihintay natin sa Panginoon, talagang as we go along the way, napakaraming mga pagsubok. Kaya nga, yun yung prayer ng mga Kristiyano, yung Maranatha. Doon sa 1 Corinthians chapter 16, verse 22, sinasabi doon na, Maranatha, dumating ka na, Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng Maranatha. Come, Lord, o dumating ka na, Panginoon. So, sa ating paghihintay, kaya nga kagabi siniyar ko doon sa Luke chapter 18. Kasi, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, nagsisikap tayo na masunod ang kanyang kalooban. Actually, ang parable na yun, it's about the persistent in prayer. Sabi doon sa persistent in prayer, na isinaysay ng Panginoong Jesucristo yung patungkol sa parabola ng pagiging persistent sa prayer. Pero kung makikita natin doon sa last part ng verse sa Luke chapter 18 verse 8, sabi niya, sinasabi ko sa inyo agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao, sa daigdig na ito may makita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Kasi, di ba, nabagtaka ka doon na persistency in prayer ang itinuro ng Panginoon Jesucristo doon sa parable, yet He add those word in the last part of that parable, na sa kanyang pagbalik kaya ay may maratnan siyang mga nananalig sa kanya. Kasi di ba most of the time, nasa ating pananalangin ay kapag hindi natin natatanggap yung ating pananalangin, ang mga prayer request natin, most of the time, tampo tayo, nagbabackslide tayo, at we question ini-question natin na yung existence ni God kasi hindi natin natatanggap yung mga prayers natin. So, kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagbalik kaya is may maratnan siyang mga nananalig sa kanya. Sana isa tayo din sa mga maratnan ng Panginoon sa Kristo. And then, yung palagi ko rin sinishare, bakit until now is hanggang ngayon, tagal na yung pangako ng Panginoon sa Kristo na bumalik siya, na yung lagi natin kinakanta tuwing Advent season, Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, sa simulay sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinahawag mo isang bayang lingkod sa iyo. So, ang tagal-tagal na. Hindi pa rin bumabalik ang Panginoong Kristo. Yun yung natin. So, yun yung isa sa mga pagsubok na sa paghihintay natin, it is very hard for us to wait. Pero sinasabi ng Panginoon, why? Until now, hindi pa rin siya bumabalik. Ang sagot niyan ay doon po sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid. Sabi dito sa 2 Peter chapter 3, sa verse 8, ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So,
Yun yung isa sa mga reason. Kaya nga kung minsan yung joke pala na masamang damo ay matagal mamatay, it seems to be patterned here. Kasi hindi gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto niya tayo ay maligtas. Kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga kung tingnan mo mga kapatid, kung hindi ka magbagong buhay ngayon, pag matanda ka na, ito experience ko to kasi marami akong na-meet na kapag ministeryo kami sa mga may sakit, marami. Kapag matanda ka na, yung instead na parang magiging smooth yung paglisan mo sa daigdig, parang ang hirap na hirap, mag-suffer ka muna. So, hintayin mo po ba yun? Mag-suffer yung mahal mo sa buhay, alagaan ka. Hirap na hirap sila, hirap na hirap ka. Bakit? Yan yung purification time mo, yun yung purification period mo. Hintayin ba natin yun? No. Kaya nga sa Catholic Church, may tinatawag na prayer for a happy death. Hindi mo mararanasan yung ganong suffering bago ka mamatay. Hirap na hirap. Merong dating yung akong pinuntahan yung ninang ko, na-request ako. Sabi niya, puntahan mo naman yung biyanan ko. Kasi parang mamamatay na siya, pero parang hirap na. Inalaman ko ang kwento na hindi ko lang alam kung nakapagtawag sila ng pare. Request niya naman kasi yun sa akin. Kaya pumunta din ako. Hindi ko alam kung nagkapagtawag na sila ng pare for the last rite. Inalaman ko na yung biyanan niya is may mga anting-anting pa, may mga sugat pa nga na parang tinusok niya ang kutsilyo, tinanggal niya yung mga bato-bato na ibinaon niya sa kanyang katawan. Siya lang gumawa, Kasi halos hindi siya mamatay-matay. So, nalaman niya yung reason bakit hindi siya mamatay-matay dahil sa mga habak-habak na yun, mga bato-bato na yun, anting-anting na yun, na ibinaon sa kanyang katawan. So, sabi ng ninang ko, siya yung tumanggal noon. Kaso lang ang problema, ipinasa sa apo or pamangkin yata. So, nung dumating ako doon is, wala pa akong idea noon kung ano, pero at least may mga idea na rin ako kung paano kasi although hindi ko po napapanood si na Father Darwin, Brother Wendell Talibong, pero I have already an idea na pinatakwil ko sa kanya yung mga dati niyang paniniwala doon. And then, binasahan ko siya ng Ebanghelyo, then pagkatapos niya itakwil yun, yung mga paniniwala niya doon sa mga anting-anting niya, sinabi ko sa kanya, pinasunod ko siya sa panalangin na sa pagtanggap sa Panginoong Kristo. Parang Protestant style. Kasi natural, pero natural, hindi naman yun para lang doon sa yun naman ang dapat. Kasi although ako naging Baptist, so, pero ganun yung process, hindi naman exclusive yun sa mga Protestante. So, pinag-pray ko siya na pinasunod ko sa prayer na tinatanggap niya si Lord na magiging tagapagligtas ng kanyang buhay. Tinatakwil niya na yung mga previous na mga beliefs niya doon sa mga habak-habak at anting-anting. Kasi ako dati ganun din. So, yun yung ginawa ko. Then, alam niyo ba na after the prayer, kasi di ba binasa sa kanya yung Bible na ginamit ko is ito. Bago lang to So, ito yung Bible na dinala ko ng maliit na Tagalog. Then, alam nyo, after the prayer ng pagtanggap sa Panginoon, sinabi niya sa akin, pwede ko ba yakapin yung binasa mo sa akin? Wow! Sabi niya, pwede ko ba yakapin yung binasa mo sa akin? Binigay ko sa kanya yung Bible. Ninakap niya ng ganito, mga kapatid. Di ba? Pero, hindi pa siya kagad-agad namatay nung panahon na yun. Of course, at least, na ipag-pray ko siya, hindi ko alam kung nagtawag sila ng mga pari namin. Pagkatapos nun, bago pa nga daw siya, hinanap ako Sabi ng ninang ko. So, yun. So, kaya ang ganun na sabi na ang masamang damo ay matagal mamatay kayo, ganun pala. Base doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa Kanya sapagkat hindi niya nais na tayo mapahamak.
At yan din yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 2 and 3. Sabi dito sa 1 Timothy, sundan niyo po sa Bible niyo, buksan niyo, or isulat niyo kung wala kayong Bible dyan. Sabi dito, 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos ng ating tagapagligtas. Take note. Ito ang mabuti at nakalulugod sa ating Diyos ng tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, yun yung kalooban niya. That is why lahat ng means ginagawa ni Lord para tayo ay maligtas. Ginagawa ni Lord na kahit at the very last moment in our lives ay makapagbalik loob tayo sa Kanya. Diba? Meron din akong napuntahan, yung dati siyang, meron din akong nakausap na dati siyang katikista, nung hirap na siya sa buhay niya, din parang ramdam niya na hindi na siya tatagal, ay naghanap na siya ng papaano, gusto niya na magkumpisal. Pero sabi niya sa akin, dati siya daw katikista. Pero noong nakita ko siya, nung namumuhay siya, na halos, nung buhay pa siya, is halos godless siya. Makikita mo na parang miserable yung buhay. Pero nung panahon na very hirap na siya, nagsabi siya sa akin kung paano magkumpisal, paano i-approach ang pare para magkumpisal. So, ibig sabihin na backslide siya, naglilingkod siya dati, na backslide siya. Pero yung last moment na hirap na siya, ay naghanap na alun siya, magkukumpisal daw siya. So, you see. And then yung isa pa na yung tatay na yun, is halos godless. Actually, yung mga anak niya, grabe yung mga anak niya. Kasi natural, nakita din nila sa kanya yung tatay na yan. Pero nung the last moment na pumunta kami ng isa, kasama ko yung isang pare namin, si Father Miguel, pinuntahan namin. Talagang kahit at the very last moment of his life ay tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Kasi yun sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. This is the reason why sa Catholic Church, or ito yung very least that I can do as a lay people, to share the Word of God kung sakaling may mga pagkakamali man ako. May tinatawag na i-invoke, yung tinatawag na Ecclesia Supplic. Yung Ecclesia Supplic, the church will supply. So, ganun mga kapatid. Pero ang pinaka-mangingibabaw is yung desire natin na maibahagi natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sundan niyo sa Bible niyo, buksan niyo po dyan. Kaya yung importante na kapag Bible mismo yung hanapin natin na nagiging alam natin kung paano bubuksan ang Biblia natin. Kasi there are people na pag sinabi mong gano'n dito, instead na dito bubuksan sa bandang part, ayan, dito yung bandang part na yan, dito magbubukas sa unang part. So, alam mo na kaagad kung alam mo na hindi marunong masyado magbasa, hindi masyado nagbabasa ng Bible. Or kung minsan, huwag kayong bumili ng Bible na merong guide dito sa gilid. Di ba may mga guide dito sa gilid, yung mga Bible. May mga nakasulat na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Joshua, Judges, may mga ganon. So, huwag sana ganon kasi huwag kang, yung style mo is gaganunin mo muna ang pagbabasa ng Bible, pag gaganunin mo siya. So, instead, ibuksan mo na kagad, hanapin mo na kagad para masanay ka. So, parang ina-advocate ko to read our own Bible, not just a Bible app nasa cellphone natin. Kung nakabili nga tayo ng mamahaling mga cellphone, why not we can buy our own Bible? So, of course, yung Catholic ka, dapat ang bilhin natin is yung Catholic edition na Bible. New American Bible, New Revised Standard Edition, Catholic Edition, Revised Standard Version, Catholic Edition, or Christian Community Bible, or Bible produced by Saint Paul. Yan. So, ganun. Lalo yung Magandang Balita Biblia, mayroong Catholic edition yon. Huwag lang yung Magandang Balita Biblia na walang Catholic edition, kasi kapag ganun, ang Bible na yon, ang book na yon ay only 66
while ang Catholic edition ay 73. Kasi ang Bible natin na Katoliko ay we have 73 books, mga kapatid, not 66. Baka hindi niyo po alam yan. So since na napahaba ako, so we're supposed to have a jogging today with our dogdogs. May 5 naka-open screen, naka-tap ng screen. Maybe there are some others na hindi man naka-tap ng screen, pero they are just sometimes listening. Kaya nga ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 4, ginagawa ko rin naman ito for, of course, tinatanong ko rin yung sarili ko, I wanted to purify my intentions kasi hindi naman natin pwede na gawin ito for no other reason, kundi para ito yung kalooban ni Lord. Kasi ang sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3 hanggang 4 actually, or hanggang 4. Sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat, ang sabi dito, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong, walang ituturo kundi mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Yan. Kasi ganun, kaya magiging persistent sa pangaral. Kasi there are some people na mangangalap sila kasi sa dami na ngayon ng mga sektang nagsilipana, aalis sila sa Catholic Church at magpipili sila ng mga sektang nagsilipana sa ating kapaligiran na sa kasalukuyan ay ang dami. Sabi dito, ibabalik nila sa mga alamat ang kanilang pansin, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya nga, ang sabi dito, be persistent in proclaiming the Word of God. Kaya nga, ang title ko is Preaching in the Wilderness, kasi dito sa TikTok napaka-wide, ang daming mga pangalan yung nagpa-plus, yet ang ilan na naman talaga ang mga nanonood. Ayan. But it seems ang live na ito ay nagkaroon ng impediment. Maybe I will have to stop it. Siguro then magpapanibagong live ako, iba yung topic ko na gagawin. Kasi parang nagkaroon ng parang nag-stop na siya. Okay. I'll be ending this live. So shalom, may God bless us all, mga kapatid. And then I will start anew.